welcome back to our channel. It's Brian of Kirendat Motovlog, and kasama po natin ang buong tropahan ngayon. Of course, kasama din natin si Kid, nasa tabi natin siya. And for today's video, pupunta po tayo ngayon sa 168 firing or shooting range sa may Diparo, Caloocan po yan. And second time po nating ipuputok ang ating STK 100. And titingnan natin if consistent ba talaga siya, kasi yung first time na ginamit po natin siya, satisfied naman po tayo sa kanyang performance. So ano pang hinihintay natin? Tara na, samahan niyo po kami and let's go! So, ayun na nga po, papunta tayo ngayon ulit sa Diparo, Caloocan sa 168 shooting range. Bali, pangalawang beses na po natin makakapunta ngayon doon. And ang nasa harapan po natin is si Wilson at si Willie. Yan, mga halos kababata natin, no? Kalugar natin sa Maynilalopa. And since scooter days, yung mga two-stroke days, kasama na po natin yung dalawang yan. So, sila yung mas may alam, or talagang may alam sa baril, no? So that's the reason why sa kanila tayo sumasama, para at least mag-guide nila tayo and mabigyan ng mga pointers, yung mga tamang gawin, yung mga do's and don'ts. So kampante tayo na sila yung kasama natin, kasi mga matatagal na pong humahawak at nagmamay-ari ng barilyang dalawang yan. So yun nga po, gagamitin ulit natin yung ating STK 100, no? And hopefully this time around same performance pa rin siya nung first time natin siya ginamit doon naman sa may Scooby shooting range. And so far so good, sobrang satisfied ko po nung first time natin siya nagamit. Sobrang accurate niya. Ang ganda nung kanyang nung pagkaka-tune nung kanyang red dot at nung kanyang optics, and yung kanyang recoil very tolerable, no? And reload yung gamit nating bala sa kanya for today's video. So yung last time nag-break it tayo, full metal jacket yung gamit natin, brand new. So this time around, reload lang or recycled na balang ating gagamitin, and hopefully hindi tayo masyadong maka-experience ng mga jam, kasi I've seen a couple of videos about dito sa STK 100 na medyo mapili rin siya sa bala. So gusto niya yung brand new or yung mga hindi reload na bala. So let's see if ano mangyayari sa ating testing for today. And tingnan natin kung saan bay tayo pepwesto. Check tayo ng mga bakanting bay, and tingnan natin yung pinaka magugustuhan natin. So ito yung isa naming tiningnan. However, medyo nalalaki kami sa kanya, and ang laki ng stage or ng course na nakasetup. So ito yan. So itong bay na to ang aming napili, and ayan, nag-setup na kami ng lamesa para pagpatukan ng ating mga gamit.
sa part po na ito, nag-re-reload na po kami or naglalagay ng bala sa aming mga magazine. And after nito, almost ready na tayo para i-testing ulit yung ating STK-100. So sobrang excited na po ako nitong part na to. And ilabas na rin natin yung ating DJI Neo. So gagamitin natin siya for today. Hopefully maganda yung kanyang kalakasan kasi first time natin siyang gagamitin din sa ganitong pagkakataon, which is yung pag-firing natin. Dapat pala dinala natin yung binocular para hindi na tayo lalapit sa cardboard. So kung makikita nyo, may ginagawa si Willie at si Wilson, no? So naghahanap sila ng mga casings or yung mga shell ng mga rounds na pinutok nila, kasi may dala kami sariling bala. So every time na gagamitin namin sila, we have to recover yung shell ng casing para sa future uses, ipapa-reload ulit kumbaga. So dry firing si press wheels. Papatok na pala. Sakit sa tenga. So isa pang importante pagka po kayo sa shooting or sa firing range is magsuot po ng ear protection, kasi napaka-ingay po talaga ng mga putok dun sa katabing mga bay. Aside do sa bay natin, yan, kamukha niya nagpapaputok na rin si Wilson. We have to protect our ears from being damaged. Napakalakas po talaga niya and napakasakit, and most likely if hindi po kayo susut ng ear protection, ear muff or ear plugs, talagang masisira po yung mga eardrums. Itong kanta na ko. Tinagnan na ang bata ko. Yan na mahal yan. Pag silver mahal. Meron tatlo dito na silver Ginamit ko na Yan, so lipat na muna natin yung ating belt at mga holster kay Mat. Nako, dito. Nilagay ko ha. Dito. Tigil lang. Advance ka pang konti. Ano na yan? Okay na yan. Alright, so binibigyan din natin ng konting pointer si Mat or si Kid, even though hindi pa rin tayo ganun kabihasa, no? Mga basic lang naman yung sinishare ko sa kanya, like yung kung paano release yung magazine, paano mag salpak ng second magazine, and yung mga basic lang, kumbaga.
Baliktad. Ayan, so sa part po na ito, dry firing po muna ako and kinakabisado ko kung paano ko puputokan yung ating mga cardboard and yung ating mga steel plates. And so another round for Kid, and dito sa round na ito talaga naman proud at sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya. Kung papansinin niyo yung kanyang overall body positioning, no, napaka-solid. Yung pagkaka-extend ng kanyang kamay, yung pagkakayuko ng kanyang ulo para saktong-sakto yung kanyang silip sa red dot scope. Talagang solid na solid, and yung game face on talaga, no. Makikita nyo sa mukha niya, talagang gigil na gigil siya sa round na ito. And of course, ayan, tinatamaan niya yung kanyang mga targets, yung kanyang mga steel plates at kanyang mga cardboard. So sobrang proud ako sa iyo, anak, sa round na ito. However, ayan, naka-encounter tayo paminsan-minsan ng issue with the STK-100, and according to Wilson and kay Willie, dahil lang sa reloaded yung ating mga bala, so nothing to worry about, and okay naman daw ang performance ni STK-100. Wait. And so another instance ng jamming ng bala kay STK-100. Na. Ano? So i-check natin yung barrel kasi ayaw mag-eject nung shell. Ayan. And actually dito sa part na ito, dahil hindi pa tayo ganun kasanay sa mga scenario na ganito, tatawagin natin si Wilson para i-assist tayo na i-resolve yung issue at tanggalin yung shell doon sa loob ng barrel. Shit. Ayun na nga. Ayun na nga, meron issue. Ano kaya to? Paano uli? Pepersahin ko. Okay. Wag to. Eto, hawakan mo. Kailangan malakas na malakas. Okay. Nak, balik ka. Halika na. Yan ba yun? Hindi. Ano to? Saan napunta yun? Si Press Wilson naman yung pumuputok ngayon gamit yung kanyang Hellcat. Bali, pangalawang beses lang din sinalang nito sa firing range, no. So brand new rin niya nakuha yan, and halos kasabay lang din na nakuha nung ating STK-100. And nag-jam na naman po siya. Ayan, pangatlong beses na niya nagja-jam for just for today, no. Bakit? Sa kanan ba kayo nang tamaan ng jam? Alright, yan. So, ngayon titingnan naman natin yung accuracy nung
STK 100. Tirahin natin yung mga metal plates. Ilang meters to? Almost 25. 25 meters yung layo from the metal plates. Yeah. Video mo yung metal, yung steel. Tutok mo sa steel plate. Para makita yung layo. Tapos, pag sa kanya. Inabot doon? Yan, so sa part na to pumapalakpak si paring Willie. Yan, na-appreciate ko yung pagpalakpak niya, no. Nakaka-boost ng moral dahil nga beginner pa lang tayo, mas maganda yung ganito na na-appreciate ng mga tropa yung improvement natin, and mas ginaganahan tayo. Ayan, so for the 4th time, nag-jam na naman po yung ating STK 100. Medyo nakakalungkot and nakaka-disappoint. I-check natin, no, thoroughly kung talagang fault ba nung mga reload na bala or baka may issue kay STK 100. Ayan, so napalakpakan na naman tayo ni paring Willie. Yan, medyo mukhang natutuwa si paring Willie doon sa ating performance, no. So, yan, malaking bagay para sa beginner na kamukha natin. 10. 2.5. Ayan, so nag-jump pa yung isa. Oo. Ibeta lang ang isa. So may isa pa natira na bala, bali 9 yung 9 yung naiputok natin. 4 yung plates na tinamaan natin. So not bad, 25 meters. Kaya lang meron tayong nai-encounter na issue sa kanya, parang mga 3 beses na siyang nag-jam. Ayan. So hindi ko alam kung ano yun, yung jam niya, issue niya o error ko? Bala. Sa bala. Ayun, so sa bala raw yung issue nung jamming. So tingnan natin, observe pa natin kung gagawin pa rin niya madalas yung pagja-jam ng bala. Yung last 100 mo no, wala naman jam, di ba? Oo. Ang una, breaking. Oo, 150. Bali 150, wala naman 140. Oo, 140, wala naman jam. Ngayon lang siya nag-jam, no, mga 3 beses. So ayan, nag-load tayo ng 5 bala. Ipuputok natin ng dire-diretso and titingnan natin if magja-jump pa rin siya or hindi. Okay naman. Yan, and good news, hindi po siya nag-jam. Pero still observe pa rin po natin siya sa mga susunod natin putok, and titingnan natin if magja-jump pa ba or hindi na. So hindi raw makapasok sa chamber ng maganda yung yung mga reloaded na shells natin, na bala natin. Yan. Ayun lang. So yan, all in all, sobrang satisfied naman tayo dito sa performance nung STK 100. And of course, yun nga, since gustong-gusto talaga natin yung forma nito, no, yung kulay especially. Siguro hindi ko masabi, pero most likely 4 keeps na siya. Yan. Tingnan natin along the way, baka isipan natin siyang palitan, pero as of now sobrang satisfied ko dito sa STK 100. Ikaw, Nak?
Anong verdict mo dito? Anong gusto mong i-share? Good. Yan. So si Kid, yan, so since kasama natin siya nagpa-firing, ito rin yung gamit niya. So anong mga observation mo sa kanya sa unang-una sa sa accuracy? Maganda. Out of 10, mga ilan yung accuracy para sa'yo? Well, yung accuracy hindi naman siya 100% dependent dun sa barrel, no? So yung user din, yan, most ng accuracy will be coming from the user, yan. Pero syempre may say pa rin yung unit yan. Ha? So nagustuhan mo na? papalitan pa ba natin? Or dadagdagan? Dadagdagan daw. May mga sul-sul dun eh. Hindi papalitan, dadagdagan. Ayan, may mga sul-sul, oh. Dadagdagan daw. May isang slot pa. Ayan, yun. So, totoo naman may isang slot pa tayo sa L-top natin. So, tingnan natin pagkatapos ng gun ban, kasi magga-gun ban na rin. So, parang nakpa-stop nga no recording. Magga-gun ban na rin. So, useless na rin na kumuha ngayon since hindi mo na rin maiilabas, magagamit. So, tingnan natin sa July. Pag may gun show ulit, tingin tayo ng pangalawang unit natin. So, adjourn na tayo. Yan. Nakapag-practice na ulit tayo. 100 rounds yung atin na ipotok for today. And it's uwi on time na. Ayan. So, nandito tayo ulit sa 168 firing range. Dito sa may Deparo, Caloocan. Kita ulit tayo sa next natin. Medyo matatagalan na. Inubos lang namin yung pina-reload namin na bala. Yun nga yung 100 rounds na pinutok natin for today. So tabi na lang muna sa bahay yung ating STK 100. And January is start na ng gun ban. January 25 yata up to July January 12 to June 12 yan. So medyo matagal-tagal pa tayong makakapag firing ulit. So from 168 shooting range dito sa Deparo, Caloocan, it's Kirendad Motovlog signing off.